nga, mga ka-GP Natics, pinag-uusapan na rin dito yung pagpasok po ng ICC. Yung sinasabi rito na handa na ang Pangulo na papasukin ang ICC. Totoo ba to? Gaano katotoo mga kababayan? Dito po kasi may pahayag. May sinasabi rito, teka lang wala ata sa akin. Hold on. Ito. Ayon po dito sa Reuters, Philippine signals softer stance on ICC, drug war probe open to cooperate. Yon. Sabi rito mga kababayan, Manila on January 23rd, Reuters, the Philippines has signaled a softened stance towards an international criminal court or the ICC investigation into thousands of killings in a war on drugs. A probe activists hope will see popular ex-President Rodrigo Duterte face charges of crimes against humanity. The war on drugs was the signature campaign policy that swept Duterte to power in 2016 as a maverick crime-busting mayor who delivered on promise he made during vitriolic speeches to kill thousands of narcotics dealers. Sabi niya pa, the firebrand Duterte unilaterally withdrew the Philippines from the ICC founding treaty in 2019 when it started looking into allegation of systematic extrajudicial killings. And the Philippines has until recently refused to cooperate with the ICC investigation which it announced in 2023. Yun nga yung sinasabi nila kanina na hindi raw sila makikipagtulungan, mga kababayan. Pero kapag Interpol na ang pumasok at ang ginamit ng ICC, hindi po tayo pwedeng tumanggi. We will talk to them soon in a very well-defined manner. Ito po yung sinabi ni Justice Secretary Boying Rimulya. We will talk to them soon in a very well-defined manner. In the spirit of committee. Yan, sa Tagalog, mga kababayan, batas pandaigdig. Grabe naman to. Batas pandaigdig no? Teka lang. Ayan, an association of nations for their mutual benefit. Yan yung sinasabi. Tama nga, batas pandaigdig. Diba? Some people are trying to bridge the divide to bring us together. Sabi dito, mga kababayan, yung ibang tao dyan ay sinusubukan na pagdugtungin, mga kababayan, yung magkahiwalay na panig, 'di ba? Para maging isa. So we can sit at one table. Justice Secretary Crispin Rimulya said in an interview. So ibig sabihin mga kababayan, open na po tayo. Siyempre pag sinabi ito ng Justice Secretary, sino po ang nagbigay ng go signal? Hindi naman pwedeng magsalita ang ating Justice Secretary nang wala pong pahintulot ang ating Pangulo, mga kababayan. Ang tawag doon, pambabypass. Diba? So, dito, nakikita na natin na may kahihinatnan talaga ang lahat. At sabi nga ni Pangulong Bongbong Marcos, kahit kakampi ka pa namin, kahit naging alay ka pa namin sa administrasyon na ito, dapat lahat ng may kasalanan managot. Diba? Ito ay hindi politika, ito ay hustisya. Sa makatuwid mga kababayan, maliwanag na ba na ipinapakita ng ating Pangulo na siya po ay sang-ayon na muli tayong sumali sa ICC, na muli makipagtulungan na tayo sa ICC at itong si Digong ay panagutin? Mga kababayan, yan po ang susunod na mga kabanata. Pero napakahalaking percentage po nung nakikita ko rito, na iba na yung totally sinasabi. Yung development ng mga statement ni Boying Rimulya ay talagang it is against the Dutertes, mga kababayan. Kasi yung pagkikipag-usap para ayusin, para palabasin na yung pagkakahiwalay nga ng ICC sa Pilipinas, 'di ba, ay pagsamahin muli. So we can sit in one table, ang sabi, para pag-usapan ang mga bagay-bagay. Sa madaling sabi, mga kababayan,
ang laki po ng porsyento o ang laki ng percentage na talagang ang ICC at ang Pilipinas ay magkakaroon na ng pag-uusap. At sa pag-uusap na yan, nakikita natin ang progreso. Nakikita natin na makikipagtulungan ang Pilipinas sa ICC laban sa mga corrupt official, laban sa taong may mga kasalanan. Sabi nga ni Pangulong Bongbong Marcos, ulitin ko lang, mga kababayan, ang may kasalanan dapat managot. Dito sa batas natin, dito sa administrasyon ko, kahit kakampi, kung may kasalanan, mananagot. Diba? Mga kababayan, dahil sa pahayag na yan, dahil sa alam ng Pangulo na yan, kaya po siya sinisiraan ng husto. Dahil alam nila at any given time, ICC, diba? Ay darating para damputin itong si Digong. Oh, sabi ni Faithful, takbo na lang. Paano tatakbo? Ito, tungkod na nga lang ang ginagamit. Diba? Kung sabi niyang gano'n, pag pumasok daw at hinuli siya ng ICC, rarat-ratin niya, paano yun? Hindi na nga makahawak ng baril. Sarili nga niyang sandata, Hindi niya na magamit. Diba? Hindi na nga tumatayo. Joke lang, mga kababayan, mga ka-GP Natics. Joke lang yun. Mami PR, shoutout Ramon Damay. Kung sa akin lang welcome ang ICC para managot ang dapat managot, idol. Tama naman, mga ka-GP Natics. Kaya nga sabi ko sa inyo, iba na yung nagiging statement ngayon. Iba na po yung pahayag ng ating Pangulo. Kumbaga sa dati, may mga parang pahapyaw na wag. Pero sa kabilang banda, oo. Pero ngayon, maliwanag na. 'Di ba? Kasi meron ng mga signal Sino ang mag-uutos kay Justice Boying Rimulya? Pero, kaya lang, si Justice Boying Rimulya, di ba siya ay under ng executive din yan. Kahit sabihin natin, uy, justice yun dapat judiciary, hindi yun. Siyempre may influence pa rin sa kanya ang Pangulo natin, mga ka-GP Natics. At hindi yan basta-basta makakapagbigay ng kanyang statement na we can talk, that we are going to talk in one table with the ICC. Hindi yan papayagan magsalita ng ganon without the permission of our President. And with that, mga kababayan, very clear na tayo ngayon, etong si Digong ay mananagot po sa taong bayan. Mananagot sa ICC. Bye-bye Duterte. Sabi ni Dave Pards. Diba? Sabi din ni Rosita Santiago, bye-bye na sa mga Duterte. Ayun. So welcome natin